Ako po nagtataka, dapat alam po niya na ang talagang nangangasiwa dito at nakikipag-coordinate sa kanila, hindi naman po opisina ko kung hindi ang DPWH. Kaya lang, putak po siya ng putak na para pong aso, tahol ng tahol. Kasi alam mo yung manloloko, lawyer, sorry, hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Kayo ho ba ikinagulat nyo itong sinasabing hatian sa flood control projects? Or you knew about it, pero hindi nyo po alam na ganito kalaki? What is it, sir? Nagulat po ako. Tama rin yung term, nakakasuka, nakakadiri. At lalo na po yung na-discover ng Pangulo ng isang araw na merong ghost project. Yun po talaga ang, that is a mother of all scam. Sabi ko nga, it might be another na policy scandal. This is a mother of all scam. Okay, ayan na nga. Mainit itong pag-uusapan natin ngayon. Kasi po, itong si Congressman Chua, nag-reply na dito kay hamon ni Isko Moreno. Okay? Nakita naman ni Isko Moreno doon yung mga kagamitan ni Representative Chua. Ngayon, yan mismo, ipapakita ko yung balita na yan kung paano po ang response ni Chua. Na sinabi ni Chua, ito raw si Isko Moreno, Mayor Isko, sabi ni Chua na bully ka raw. Bully ka raw. Yung kay Mayor Isko, ano lang yun ginagawa lang niya yung tama. Hindi man yun pagbubuli. Dapat sagutin mo yung tanong ni Mayor Isko. Tama ba na mag-demolish ka ng isang bagay na wala namang demolition permit kayo? Okay? Yan kasi ang mahirap sa inyo, sir. Gumagawa kayo ng bagay na wala kayong respeto, may tinatapakan kayong tao. Kahit mayor yan ng Maynila, pero wala kayong kahit man lang letter dyan na ito yung gagawin namin. Ngayon naman, ipapakita ko rin mamaya itong resback rin ni Mayor Isko Moreno kay Representative Chua na sinabi niya mismo na liar o lawyer? Nag-respond si Mayor Isko na bully raw siya. Mamaya, it's a long video kasi abot yan ng 20 minutes itong sinabi ni Mayor Isko. Panoorin natin paano binutata ni Mayor Isko. At ito, last na ating panoorin ay itong interview ni Pinky Webb, no? In-interview po ni Pinky Webb itong si Representative Valeriano ng Manila 2nd District, no? Representative ng Manila 2nd District. Patungkol po dito sa flood control projects, maraming nagsasabi na hindi dapat, no, na ang mga taga House of Representatives ang mag-imbestiga dito sa flood control projects na ito. Kasi po, ang mga sangkot dito, mga kapwa nila congressman dyan. Diba? Pinagpipilitan nila na walang conflict of interest. Kaya lang yan. Diba? Kasi ang sabi po ng taong bayan, ang panawagan po ng taong bayan, hindi po bagay sa inyo na kayo yung mag-investigate tapos kayo rin ang sangkot. Diba? Ano tayo dito? Nagbobolahan? Sinong binobola ninyo? Diba? Dapat iba ang mag-imbestiga sa inyo kasi ang mga kasamahan nyo dyan ang tama yung term na conflict of interest. Dapat ibang ahensya o ibang institusyon ng gobyerno ang mag-investigate sa inyo. 'Di ba? Okay? So, yun po ang ating pag-uusapan ngayon, no? Mainit ito dapat tayong makialam dito sa mga issues na ito kasi pera natin ng taong bayan ito. Okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel,
mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so ito po yung balita na reply ni Representative Chua kay Mayor Isko. Ako po nagtataka, dapat alam po niya na ang talagang nangangasiwa dito at nakikipag-coordinate sa kanila, hindi naman po opisina ko kung hindi ang DPWH. Kaya lang, putak po siya ng putak na para pong Mayor Isko, putak ka raw ng putak eh. Mamaya ka, mamaya. Joel Chua, mamaya. May response si Isko sa'yo. So, tahol ng tahol. Mali po yung Grabe, tahol ka ng tahol raw, Mayor Isko. Grabe. Paano hindi magtahol ng tahol wala kayong respeto sa kanya? Tahulan niya. Pinondohan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways at naisabatas sa bisa ng General Appropriations Act o pambansang pondo ang proyektong Community Center sa Santa Cruz. Kaya legal ang proyektong ito ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ito ang proyektong... Oo nga, legal nga. Pero ang tanong dyan, pinaalam ba ninyo sa mayor? Simple lang yan eh. Pinahihinto ni Mayor Isko Moreno Dumagoso dahil illegal umano at walang permit. Ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Yan ang hamon sa inyo, Joel Chua. Imbestigahan mo yung sarili mo at tanungin mo yung sarili mo kung tama lang ba na mag-demolition kayo na walang demolition permit. Yan, simple question ni Mayor Isko na hindi ito lawyer. Ikaw, lawyer ka, hindi mo masagot yan. Hanggang ano ka lang. Bully ka eh. Bully. Para itong ano ba? Parang bata na. Bully ka eh. Bully. Sagutin mo yung argumento. Tama ba na nag-demolition ka na wala namang demolition permit? Di ba? Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement? Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Dagdag pa ng Kongres. Mali ka pa rin. Hindi, ang mga DPWH, hindi yan magtatrabaho, kundi sa sunod sa utos ninyo. Di ba? O nga, gumagawa kayo ng batas. Anong sinusunod ng DPWH? Yung batas na ginagawa ninyo. Yung mga batas ninyong may sabit nga eh. Gawa kayo ng batas na alam ninyong may sabit yan. Bago nyo ginawa yung mga batas na yan, kinonsulta nyo ba yan sa mayor ng Maynila? Wala. Hindi wala kayong respeto. Diba? Sista, 2020 pa nagsimula ang proyekto at hindi pa siya ang district representative noon pero nahinto dahil walang budget. Ngunit noong 2024, iginiit ni Congressman Chua sa Department of Public Works and Highways at Department of Budget and Management ang proyekto para maipagpatuloy ang construction. Ayon kay Representative Chua, layo ng proyektong ito na makapagtayo ng 4-story community center na may daycare center, library, sports facilities, dialysis center, halfway house para sa homeless at evacuation center. Maganda naman na walang problema eh. Kahit ipagmamayabang mo pa yan lahat. Dialysis center, sports center, kung anong mga center yan. Okay yan, legal yan, legally. That is wholesome to the eyes of the Filipino people. Ang tanong, tama ba yung lugar na pinagtatayuan ninyo? Kasi baka, ang tanong lang dyan ni Mayor Isko, baka itinatayo nyo lang yan sa ngalan ng mga kung ano-anong mga binabanggit nyo, basta lang makatayo kayo na hindi naman nararapat dyan sa lugar na yan kasi po meron nang nakatayo dyan. Diba? Dapat magpaalam rin kayo. Hindi basta tayo lang kayo ng tayo. Yan ang punto ni Mayor Isko.
Wala kayong permiso na formal sa galing sa mayor. Insulto yan sa mayor. Di ba? Dismayado ang Manila 3rd District Representative dahil ginagamit umano sa pamumulitika ang proyekto. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsehal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po siyang bullying mayor. Actually, you are not answering the question of Mayor Isko. Ang tanong lang ni Mayor Isko, simple Sumusunod ka ba sa batas? Pero lumilihis ka na sa mga issues na pinagsasabi mo. Halatang halata itong si Representative Chua na nag-guilty siya sa hamon ni nag-guilty ka sa hamon ni Mayor Isko sa wala kang permit, di ba? Kung hindi ito politika, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? Kung ano-anong mga sinasabi mo na. Bakit puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Gate pa nito, ipaglalaban niya ang proyektong ito sa lungsod ng Maynila. Sagutin mo yung argumento, sir. Pati naman ang opinyon ng mga taga Santa Cruz, Manila kaugnay ng bangayan sa proyekto. Mas maganda sana kung matuloy na lang Hindi na ipahinto. Para rin sa anong mga nakakarami. Sana po kung ano man po ang hindi nyo pagkakaunawan, magkaayos na lang po kayo para sa ikabubuti ng komunidad natin. Kasi hindi tayo dapat ganyan. Dapat alamin rin natin ba kung tama ba itong mga ginagawa ng mga kongresista. Kasi especially na sa ngayon, issue ngayon yung flood control projects na giba-giba yung proyekto. Dapat suriin natin ng mabuti. Kung hindi ba ito, hinuhot-hutan na naman ito ng mga kongresista. So tama lang si Mayor Isko na dapat dadaan sa tamang proseso. Kasi po, kung basta-basta na lang silang magtatayo para lang makaproyekto, hindi tama yan. Dapat alamin natin kung the right place para magtayo tayo ng ganito. Kasi kung lagi na lang tayong ganyan, wala tayong hindi man ito. Actually, ang kay Mayor Isko, hindi man to away politiko ang nangyayari Nasa kanya yan. Nasaan ang demolition permit? Meron pong mga natatapakang sabi pa nga niya, may mga daycare raw mga center na ginigiba nila. Siyempre, sinong hindi magagalit yan? Dapat mag-isip-isip muna bago gumawa ng project. Hindi yung puro sa corruption lang yung napupunta yung pera. Tama. Kawawa naman ang... Yun ang iniisip ng taong bayan. Gawa lang kayo na gawa ng project. Ang iniisip tuloy ng taong bayan, corruption na naman ito. Hindi ako nagsabi niya ng mga taong bayan. Si Lola, siya nagsabi niyan. Bansa natin. Wala nang matino. Wala pang reaksyon ng tanggapan ni Mayor Isko kaugnay ng mga pahayag ni Congressman Chua. Rosalie Coz, UNTV News and Rest. So, ito naman yung response ni Mayor Isko dyan. Kasi alam mo yung manloloko, lawyer, sorry, hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Binubuli, bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo. Sabi niya, nahuli kayo. Kaya umiiyak kayo ngayon. Hindi ako nagsabi niyan, si Isko ang nagsabi niyan. Wala na po kayo mabobola ngayon. Mga iyakin. Kayo na nabisto Dati kayo nang bibisto Kayo yung kaul ng kaul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. Tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Correct. Kahit magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas. I appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Diba? Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon niyan, pagpalpak, ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umamin na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around.
Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Sino ngayon ng kahol ng kahol? Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng taong bayan dyan. Ito, Mocha. Ano muna sabi ng mga tao? Sabi ni G. Herao, meron. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi ni Bri Jai, Tomo. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Hindi pwede. Alam nila yan. Hugas kamay lang mga congressman. Sabi ni Daday Ventus. Ako, galit na sila. May kickback sila, sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko Una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, naku. Di ba? Nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga ako nakita, mga barangay hall, may pangalan pa ng congressman. Malaki. May initial Di ilaw pa yun. Kaya, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus, DPWH. Nauunawa nyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o kahit anong pagtanggi o pagkubli ng congressman, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayo napapatunayan. Pero ang katotohanan sa practice, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Pangalawa ngayon, tanong ko naman. Shout out dyan, Mocha, sa mga manonood natin. Shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. Kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay. Shout out sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kahul daw kayo ng kahul Alam ko yung chihuahua, yun yung maingay na aso, di ba? Maliit pero maliit. Yun, alam ko, kahul ng kahul yun. Tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Yun ang tanong ko sa mga manonood. Tanungin natin. Obvious yan sagot ng mga manonood. Hindi nga masagot-sagot ni kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Correct. Kayo ba'y nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo? Simple. Very simple. Maliit na lupa, maliit na bahay. Dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo. Kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. Dapat daw. Kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to city hall. Tama. Alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno sa mga congressman na nag-i-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas? Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung di kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, iyakin kayo. Yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Kami hindi nag-aakusa. Ayan, dyan. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa, true, DPWH, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Bakit walang permit? Pag congressman, exempted. Pag meron na pong batas na ganoon, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz,
na nagpapagawa ng maliit na bahay, nire-require mag-permit. Ganon din yung batas sa mga pagawaing, lalo na yan, building. Dahil yan, pag may nangyaring masama dyan, na mananagot dyan, lokal na pamahalaan. Ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga tao? Meron daw talagang permit. Kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esguera, matatalino po. Sabi sa inyo, matatalino ang tao eh. Ayaw nyo maniwala eh. Palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Congressman, lawyer pa yan ha. Kakahiya kayo. Ngayon, ano ngayon ang itatanggi nyo dyan? So, yan po. Ngayon. Okay. Ito naman pangatlong tanong naming taong bayan. Naniniwala ba kayo, ito, sa taong bayan, naniniwala ba kayo? Ito lang ha. Ano lang to, mga opinion naman to. Naniniwala ba kayo, o mga manonood, na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamahalaan nitong mga proyektong ito? Tanungin natin ang taong bayan. Diba? Ano ang sasabihin? Tatamaan si Representative Chua dito. Diba? Simple question yan. Yung maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso. Yung pa kaya sila. Wala kayong permiso sila ay congressman. Ano alam mo ka, naglakihan ang ulo nito mga to eh. Correct. Ano naman sila na nagsisimula pa yan? Oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Alam mo, minsan, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. Pero yan, nandiyan dyan yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. Hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Ako nga, minsan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng Kongreso. Para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila nasa hall of Congress sila. Kaya nila mang-api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan. May immunity. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit. Sila, naalala nyo ba, na hirap kayo dati dito sa zoning. Zoning pa lang ha, bagsak na, ang tagal na. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. Special child eh. Mukhang special child itong ilang congressman natin eh, di ba? So anyway, that's water under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Diba? Yung comment po, sabi nga, dapat lahat. Dapat kumuha, yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Aimee Jovel. Alam po nila ang sagot, dapat po, sabi ni Janice Buendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni... So, klarong-klaro yan. Ano lang, mababaw lang man talaga itong argumento na ito eh. Hindi masagot-sagot nitong si Congressman Chua. Okay? Huwag kang magalit kung hindi po matuloy ang gusto mong ipatayo. Wala kang hindi ka dumaan sa tamang proseso. Kaya nga, ang daming nagtataka, lawyer ka pa, congressman ka, taga-gawa kayo ng batas, hindi mo alam ang proseso. Tapos ngayon, nahuli kayo ngayon ni Isko Moreno, magagalit kayo, tapos sasabihin nyo, binubuli kayo, binubuli kami. Diba? Doon tayo sa tama, sir. Doon lang tayo sa tama. Kasi kahit anong ipapatayo mo dyan, kahit ikakabuti pa yan lahat ng taong bayan, the fact that hindi kayo humingi ng permiso, madidisgrasya tayo niyan. Kasi po,
Dapat pa yung investigahan kung is it the right place to build that kind of program. Maraming tanong. Kasi kung kaya nga galit si Mayor Isko eh. Una na ninyong pinagloloko siya nung nagtayo kayo ng barangay hall sa bangketa. Tama ba yun? Anong napiperwisyo yung taong bayan sa mga kabulastugan ninyo para lang magkaproyekto kayo? Magkano ba talagang nasa inyo dyan? Nagtatanong lang kami. Kasi nasusobrahan na yung ibang mga kongresista dyan eh. Ha? Atat na makaproyekto na hindi na iniisip itong mga proyekto na ito. Ha? Sa kakaisip nila sa daming proyekto, nagiging ghost project na yung iba. Di na nakita. Kailangan mo pa ng third eye para makita. O kaya nagiging ghost project. Ito. Talking about ghost projects. Madami yan. Maraming mga gumagawa dyan sa Kongreso raw. Mismo si Presidente Marcos nakakita ng ghost. Meron na palang third eye sabi ni Bongbong Marcos, kahit raw isang haloblocks, wala siyang nakita. Ghost project nga, sir. Hindi mo makita yan kung wala kang third eye. Di ba? So ito, tinanong in-interview ni Pinky Webb itong si Representative Valeriano from Manila 2nd District Representative na kayo ang mag-imbestiga dyan sa House of Representatives. Mga kasamahan ninyo ang gumagawa ng kabulastugan. Ito. Sasagot itong si Representative Valeriano. Isa pa ito eh. Got it. Thank you, sir. There are concerns, Congressman, that has been raised, basically saying, how can the House investigate its own when there is speculation that some House members are allegedly involved, as there are 67 daw po na, at least 67 members that are also contractors. Yan po, nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Hindi ho ba may conflict of interest dito? I think there's no problem with the Congress investigating that flood control. Isusulong talaga nila yan na sila lang ang mag-investigate. Hindi syempre, normal na ang taong bayan magagalit. Bakit kayo ang mag-investigate? O sasabihin ng mga taong bayan, kayo ang nagnakaw tapos kayo ang mag-investigate. Di ba? So hindi papayag ang taong bayan dyan. Project. Once and for all po, hindi lang naman congressman siguro yung tinuturo nila, meron din po mga private contractor and even the DPWH. Yan ang sabi ni Mayor Isko. Ito mga kongresista na ito, turo ng turo dito sa DPWH. DPWH naman tuturuin itong contractors. So contractors na naman ang madidihado. Pero sa totoo lang, hindi man DPWH o contractors ang malaki ang nagkapera dyan eh. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. So, kung meron mga iba pang stakeholder na involved dito, kami naman po sa TRICOM, pag nakita namin na may liabilities yung congressman, it's either you explain yourself or ipasa kagad namin sa independent body for them to investigate or file charges. Ipasa po namin sa ombudsman of the proper authority. Kung natatandaan nyo po, during the last SONA, meron kaming congressman nga na nanonood lang ng isabong. Yung leadership, binigyan kagad siya kinastigo kagad siya, tinagalan siya kagad ng committee. So, I still believe na ang Congress po hindi naman para mangunsinte sa ganyan. Hindi, syempre, sasabihin mo yan kasi membro ka ng House of Representatives. Pero sa amin, hindi maganda tingnan na kayo ang mag-investigate. Mga pangyayari, you have to remember, ma'am, halos lahat ng tao nakatingin ngayon. At kung yan yung tatawagin natin parang lutong Macau, nakakayari po ang Congress niya. Kaya siguro po, hindi naman mangyayari yun sa TRICOM. Congress... Di ba kayo nahiya na meron kayong mga magnanakaw na mga kasamahan dyan? Doon pa lang nakakahiya na eh. Meron ho kayong mga binanggit na mga salita na tama ho ba, nakakadiri o nakakasuka
yung pong naging korupsyon dito sa flood control projects. Just personally, sir, kayo ho ba ikinagulat nyo itong sinasabing hatian sa flood control projects, or you knew about it pero hindi nyo po alam na ganito kalaki? What is it, sir? Nagulat po ako. Tama rin yung term, nakakasuka, nakakadire. At lalo na po yung na-discover ng Pangulo ng isang araw na merong ghost project. Sige nga, pakita nga yung mukha na nagulat ka. Sige nga. Parang hindi ka nagulat eh. Sabi niya nagulat siya eh. Sabi, sige nga, pakita nga yung mukha na nagulat. Di ba? Yung po talaga ang, that is a mother of all scam. Sabi ko nga, it might be another Napoles scandal. This is a mother of all scam. Tapos, sino ang pinaimbestigahan nyo? Si BP Sara, confidential funds. Pinaimbestigahan nyo ang confidential funds? Na meron pala ditong, kayo na mismo ang nagsabi ha, pinakamalaking scandal, di ba? Pero si BP Sara ang kanilang focus na ma-impeach. Kayo lahat ang matanggal dyan eh. Mga kawatan dyan eh. How will you siguro reply, Congressman, doon sa mga magtatanong na kaya nyo bang patawag yung sarili nyong mga congressman? Kaya nyo bang ipatawag ang kapwa congressman nyo dito? Kaya nyo bang magtanong ng mga kailangan tanungin sa mga kapwa congressman nyo dito? Medyo malabo lang po yung dati. Kaya ba namin, what do you mean, ma'am, again? Kaya niyo ho ba, Congressman, sa mga nagtatanong, kaya ba ng TRICOM ipatawag ang kapwa congressman na sabihin po natin, posibleng involved or may questionable participation dito po sa mga flood control projects? At kaya niyo ho bang tanungin ang kailangang mga tanungin? Opo naman. In the first place, mas madali nga silang tawagin kasi andun na sila mismo sa Kongreso. At yung TRICOM po, I can assure you, ma'am, and even the public, na wala itong kikilingan at magiging fair po yung investigation. Tandaan po ninyo yung Quadcom ng 19 Congress, yan din yung medyo accusation before. Pero what happened after the Quadcom, lahat naman ang dapat ipatawag, lahat naman ang dapat akusahan, at siguro naman the result will speak for itself. Maganda yung naging resulta po. And this time yung TRICOM, naniniwala po ako sa credibility ng tatlong chairman. One is Congressman Terry Redon, si Congressman Joel Chua ng Good Government, at si Congressman Momo ng Public Works. So I believe na tama lang na magsimula. At kami naman kung meron ng independent body na mag-iimbestiga, willing din po namin isubmit yung sarili namin kung meron masasabit sa mga Congress, isubmit yung sarili namin to an independent body para once and for all din, ma-clear or maparusahan na yung merong kinalaman dito sa nakakasulasok nga sabi nyo na flood control project. Si Congressman Panaligan po, ipapatawag ninyo? Again, ma'am? Si Congressman Panaligan po, ipapatawag niyo ho ba? Yes, definitely, ma'am. Dahil sa privilege speech po ni Senator Lacson, lumabas na yung pangalan niya. So, once and for all, patawag namin siya, malaman natin kung meron siyang kaugnayan dito sa usapin na to. At kung wala naman, sabihin niya rin sa amin. Pero kung meron, ma'am, willing po kami mag-recommend ng karampatang charges para sa kanya. Hindi po kukonsintihin ng leadership ng Congress kung meron mang kasalanan ng isang kamiyembro namin or kulig namin. Congressman Valeriano, during Senator Ping Lacson's privilege speech, hindi man niya ibinigkas ang pangalan ni Congressman Panaligan, lumabas naman po doon sa kanyang PowerPoint presentation, di ho ba? Dahil sa pag-imbestiga ng team ni Senator Ping Lacson, lumabas yung tinatawag na supposed to be accomplishment report ni Congressman Panaligan. Hindi naman po niya ito dinenay, kausap ko din po siya kagabi. Kayo ho ba may ganito, yung tinatawag na accomplishment report, katulad po ni Congressman Panaligan, kung saan lumabas yung 3.8 billion sa Nauhan at 800 million po sa Baco? To be honest, mama, dito po sa Metro Manila, wala ho kami natatanggap na accomplishment. Ako, I myself,
I can speak for myself. Wala po kami natatanggap na accomplishment report. Nalalaman na lang po namin yan. First, ang procedure po na ginagawa ng DPWH dyan, pag pinresita yung NEP, ando na po yung kailangan mga flood control. Hindi po kami nagre-recommenda ng flood control dahil aminin ko na po sa inyo, hindi naman kami engineer or knowledgeable sa ganyan. It's only the DPWH na magpe-present po sa amin. Meron po silang master plan talaga. It might be a long-term master plan, kaya lang nagkakaroon ng problema po dahil hindi nga nila mapondohan ng isang pondohan lang, ng isang funding. So unti-unti po, kaya pagka nasisisi sa flood control, marami pa hong pagkukulang dito sa Metro Manila in regards to flood control project. Wala po kami natatanggap na kahit anong ganyan. Let me just kind of clarify that, sir. Yung lumabas po sa video presentation ni Senator Ping Lacson is supposed to be an accomplishment report by the congressman. Hindi po galing po sa NEP, etc. I know what you're saying. The budget originally comes from the NEP, ano po. Pero ang lumabas sa kanyang pagsasaliksik ay si Congressman Panaligan mismo ay meron po siyang inilabas na accomplishment report. Ibig sabihin, yung kanyang accomplishment report bilang congressman ng Oriental Mindoro, at doon po lumabas yung mga nauhan at 3.8 billion at bako to the tune of 800 million. So, doon po nagtaka at nagkaroon po ng pag-uusap doon sa privilege speech ni Senator Ping dahil nga tama ho ba yun? Palagay ninyo na pag nagkaroon po kayo ng funding galing sa sa DPWH, ay ilalagay niyo po yun bilang accomplishment report ninyo? Medyo nag-choppy po yung nyo, hindi ko masyado naintindihan. Alright, ulitin ko lang po. What I was trying to say, sir, is that ang nangyari po, si Congressman Panaligan, sa kanya po nanggaling itong accomplishment report na inilista po nauhan at 3.8 billion and bako at 800 million. Tama ho ba yun na ginagamit o inilalathala ninyo bilang congressman ang accomplishment report kung saan nakadetalye nga po yung mga proyekto that was funded in your particular congressional district? Hindi ko po alam sa parte ni Congressman Panaligan. It's either hiningi niya yun o talagang nagmo-monitor siya ng flood control project niya. Pero as far as dito po sa Metro Manila is concerned, wala po kaming report na ganyang hinihingi o may ginagawa regarding sa flood control project. Alright. So kayo po, wala po kayong ganon? Ibig sabihin, wala plain po, and simple? Wala po. Definitely negative po. But do you submit, sir, that kapag kahit na po sinong congressman ay ilalathala ang kanilang accomplishment report, kahit nasaan po, kahit na ilaw, road repair, flood control projects, palagay niyo ho ba, responsibilidad din niyo na i-check kung tama po yung pagkagawa doon sa proyektong ito, being that isinama niyo po sa accomplishment report? Correct. Ganito po ganito po ang para kasing hugas kamay ang mga taga-kongreso di ba? Gawa pa namin. Kami po nagpo-propose sa DPWH ng project. Nagre-request po kami kung ano needs ng district namin. It's either magbigyan po kami or hindi. Pero ang implementing at ang may hawak pa rin po ng budget, yung DPWH. So, I don't think na masama po sa accomplishment report ng congressman. Yan ang argumento nila, na ang budget raw nasa DPWH. Oo, tama naman siya. Pero ang napag-alaman natin, sa mga nakikilala natin, wala talagang sabit ang Kongreso. Why? Kasi si contractor na ang magbibigay sa mga congressman Yan ang mga usap-usapan May bagman si congressman. Okay, may bagman si congressman. Ibibigay na yan ngayon o i-bangko na diretso. Doon na yun. Okay? Malinis ang gawa nila. Ang punto ni Pinky Web dito is, kayong mga taga-kongreso, hindi ba kayo mahiya nagpagawa kayo ng project na kasama yan sa accomplishment reports ninyo, na hindi nyo nga yan in-inspeksyon na giba-giba, sira-sira na yung mga proyekto na yan? Diba? Yun lang ang itinatanong Wala kayo, basta kayo nakagawa lang kayo ng proyekto, hindi ninyo chinek kung quality ba yung
Hindi sinong napapahiya? Kayo rin, di ba? Mga taga-kongreso. Ako, wala man tayong ebidensya na binibigyan ito sila ng mga contractors, pero sabi nga nila, sabi ni Ping Lacson, sabi ng mga itong si Mayor Magalong, that is already the practice. Yung level ng scheme ng corruption, hindi latag nila. Sila nagsabi niya na dapat yung mga nangyari na yun. Kasi sa totoo lamang po, request lang naman yung amin at marami po kami request na hindi na pagbigyan ng DPWH at ng DepEd. Sa district ko po, marami pang classroom na kailangan. Tama yung sinabi mo, request lang kayo ng request. Na there are times na hindi man natutugunan yung request ninyo. Pero ang problema dito sa bansa natin, kasabwat na rin yung COA. Sabi nila, yan ang sabi ng mga nakakaalam dyan, especially yung mga mayors. Sabi yan ni Jinggoy, kasabwat na rin yung mga COA at itong mga taga-DPWH. District engineers. Kasabwat rin At yan po, matagal ko na rin hinihingi sa Department of Education. Merong napapagbigyan, merong hindi. Opo. Pero to be an accomplice sa isang congressman, baka hindi po. Pero totoo yun, kami po ay naglalabi, kami po ay nagre-request sa mga department natin na sana yung ibang needs ng district ay mapagbigyan nila. Right. So, again, it's best to really clarify that kahit na po galing sa NEP yung budget, kayo po mismo bilang congressman, dahil kailangan nyo pong pagandahin din po ang inyong distrito, kayo po, gaya ng sabi nyo, ay naglalabi sa DPWH para po isama. Tama po. Go ahead, sir. Tama po, naglalabi po kami talaga. Ma'am, kami po, ako tulad ko, for 1 year, meron akong priority project na sana gusto kong mangyari o ma-implement sa district ko. Nire-request ko po talaga sa DPWH, sa iba sa DepEd. Kayo kung mapapagbigyan po nila o hindi, call po ng DPWH. Meron naman po talaga napapagbigyan at yun po maganda sa amin kasi sabi ko nga sa inyo, hinahanapan din naman kami ng mga constituency namin ng ano ba nagawa mo, Congressman. Pero yun po, sa totoo lang, sabi ko nga pasipagandi ko paano mo i-request sa DPWH. At sana magkaroon ng funding lagi. Dahil lang lagi pong problema ng DPWH at ng ibang department agency yung funding po regarding sa project na gusto mangyari ng Congressman. Alright. Ako, ito lang yung sa akin. Final word dito. Halatang halata na di ba? Nakikita na sa balita Kitang-kita natin yung mga flood controls na nagsira, humupa. Pinupuntahan pa ni Pangulong Marcos doon na iyak-iyak rin si Marcos doon kasi nakita. Kung ganito lang man ang sasabihin ng Kongreso, hugas kamay sila kasi nagre-request lang daw sila, ganon, ganyan. Sinong mananagot dito? Di ba? Ang tanong ko dapat kasi merong mananagot. Alam ko merong mga ebidensya yan It's just that, sana maging tagumpay itong mga investigasyon ni Marcoleta dyan sa ni Senator Marcoleta dyan sa Senado. Masampulan ba? Para naman sa ganun ay matakot. Si Bongbong Marcos walang ginawa Iyak lang siyang iyak ang nagawa niya. Kasalanan niya ito lahat. Bakit niya tinanggal itong PACC? Philippine Anti-Corruption Commission. Tinanggal niya. Yan ang dahilan. Wala na nagbabantay dito sa mga kabalustugan ng mga kongreso na ito. Di ba? Ano bang kabalustugang nagawa ng kongreso? Yan. Hindi nila minomonitor na palpak pala ang mga proyekto na yan. Diba? So kayo mga audience ngayon, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Ano ang masasabi nyo dito? Tama lang ba na sila ang mag-investigate dito? Okay? Tama lang ba na ang mga taga-kongreso ang biniblame nila ngayon taga-DPWH? Diba? So mag-comment, react, babasahin natin yung mga argumento nyo dyan. Okay? Guys, don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam
at malalaman ang katotohanan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay? And sa mga ngayon lang nanood sa aking channel, if this is your first time to watch this vlog no sa Donmar TV, i-consider nyo na i-subscribe itong channel na ito ha. Libre lang ito, walang bayad. Subscribe na po para updated kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!